Yes, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito, only here at the Kaibigan Podcast. Maraming salamat po sa ating mga friends na lahat nagsusuporta sa atin. Ako maraming salamat po sa inyong lahat for being a good sport. At kami po ay nandito pa rin sa inyo, naglilingkod, keeping you company sa trabaho, sa bahay, sa biyahe, kung nasa kotse kayo, nasa truck. Yung mga kaibigan nga pa, dito nga pala mga kaibigan sa sa Europe po kasi marami tayong mga Filipino drivers or dumadami na yung mga Filipino drivers natin na nagda-drive ng truck. Kasi po isa po yan sa mga, paano ba natin masasabi to? Ang trucking kasi dito compared sa Pilipinas, magkaiba po yan. Wala ho dito ang pahinante. Yes po. Hindi kayo maniniwala, ang dala-dala nila, ang lalaki, ang dadami, pero wala hong pahinante. Most of the time, the reason why walang pahinante, driver lang talaga yung truck driver dito. Nagdi-deliver ng mga exports, imports, kung ano man, from point A to point B or many points po yan. Tapos, tawag dito, dinideliver po nila. Tsaka most of the time, mechanized. So, medyo mechanized tsaka automated na po, tapos madali lang. Madalang na po ngayon ang driver na naliligaw. Yes, kasi may GPS na, tapos may cellphone pa, may internet pa. So mahirap na ngayon maligaw ang ating mga drivers po dyan. Pero, like I said, marami ng mga Filipino drivers na nagtatrabaho. Maganda po yung trabaho, sa totoo lang. Maganda, although medyo malungkot. Yes, kasi malungkot po yan kasi magbabiyahe kami na ng mga 12 hours, 24 hours, weeks sa malayo sa pamilya mo. Lalo na kung mas mahirap pa yan kung ikaw yung nag-iisa ka lang dito, tapos ang pamilya mo nasa Pilipinas, mahirap po yan. Pero we do know a lot of ating mga kababayan po dito na nakatira sa mga European countries po na andito yung pamilya nila. And it goes also do sa mga Filipina natin na mga kaibigan na merong asawang foreigner na nagtatrabaho sa bilang truck driver. Maganda po ang sweldo ho niyan. As in talagang maganda dahil hindi ko alam kung per hour pero malaki po yung sweldo. Although nga mahirap doon sa truck ka natutulog kasi yung mga trucks po dito may higaan sa likod, yung cabin ng tawag nila doon. Or depende kung matatapat ka sa medyo galanting employer, posibleng magkaroon ka ng parang motel allowance siguro. Yun naman ang ating maghahanap tayo ng Filipino pwede nating interviewin habang siguro nasa pit stop siya. Tingnan natin minsan yan, ha? O tatawagan natin yung isa o dalawa o apat yung kakilala ko na nakabase sa Lithuania o sa Latvia na nagtatrabaho sa bilang truck driver. And malaking bagay po yan. And then of course, nakakaikot sila kung saan. There was a time na sa Norway, Sweden, up to Italy, Greece. Lahat po yan. Ang maganda naman po kasi dito, sa Europe is yung ang trabaho tsaka yung biyahe, madalang yung traffic, lalo na pag sabihin na natin na nasa expressway. Tapos like I said, una-una hindi naman ikaw nagbabayad ng kuryente, ng gasolina, so okay lang mag-drive nun. Pero alam ko may computer yan na nagmo-monitor. Alam nila sa GPS kung more or less magkano at gaano karaming litro ang gagastusin ng isang truck. Yes po, part ho yan ng efficiency. Medyo high-tech pakinggan pero madali lang po talagang kalkulahin ho yan kasi dahil pag alam mo lahat yung mga metrics, alam nyo na lahat yan. Okay, sa mga kaibigan, katatapos lang po nung today nga pala is November 19, 2024 sa isang malamig na Stockholm, Sweden po tayo. Hanggang ngayon, November na, no? Halos magpapasko na, December na, pero wala pa hong snow dito sa Sweden, which was, for the last 2 years, palagi kong makapal na ang snow. And it is really weird
kung bakit medyo sabihin na natin na parang nasaan ang snow, nasaan ang snow. Apparently, magulo ngayon. Although nag-i-snow sa UK, pero sorry po. Okay. Medyo inaantok pa. Kasi as of now, sa recording natin, it's 8:13 in the morning po dito. So, it's 2 o'clock in the afternoon. 2 o'clock in the morning sa LA. Yan po ang mga oras po natin globally. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Only here at The Kaibigan Network. Magbabalik po tayo after a few reminders. Hello po, I'm Dari San Pedro and I'm 14 years old. I was born and raised here in Milan and I'm currently studying fashion design in Caterina da Siena High School. In the free time I like to write, go to play tennis with my dad and to dance. And I've been modeling for 1 year and a half. And I really love what I'm doing right now. So yan po ang isa natin mga future second generation o third, sa pagkakaalam ko second generation po ito, na Filipina nakatira o pinanganak na dito sa Europe. On this case po, pinanganak po sa Italy. So maririnig nyo yung accent ng Italiano, yun po hindi po yan na fake. Okay, mga kaibigan. Kasi minsan po kasi, marami tayong mga kababayan, aminin nyo yan. Marami tayong mga kababayan, mga kaibigan po na sabihin na natin na kapag yung nandito na, even though matagal na tayo dito, you have to understand, hindi po tayo basta-basta magkaroon ng accent na yan. Okay? At hindi naman ho ganun ka-big deal. Pero, marami kasing mga sabihin na natin mga tao na nakikita, nakakasalumuho, na they want validation, mga ganyan. So, ito po yung totoo. Kung kayo po yung magkakaroon ng accent, all you have to do is just always speak the local language at sigurado kung after many years, magkakaroon kayo kahit papaano. Okay, yung bang, paano ba natin sasabihin to? Wag na natin sabihin minsan yung, alam nyo minsan may makikilala ka dito na medyo malakas ang arrive. Nasasabihin sa tagal ko na dito, hindi ko na alam mag-Bisaya, mag-Tagalog, or something. It is really ridiculous, sa totoo lang. Bakit po kasi? Paano ba masasabihin? Paano mo kinakausap mga pobre mo, mga kamag-anak na magsalita ka ng Swedish, magsalita ka ng Italiano, or something? Medyo... Come on. Ayun. Alam niyo po pala mga kaibigan ito, napapag-usapan lang natin to. There was a time na nagpunta ako sa Italy before, sa biyahe, sa trabaho, and I was on assignment doon. I met this Filipina na she claims to be, medyo kilala doon sa community na. Hindi na natin babanggitin yung city at baka matuntun tayo, magalit pa sa atin lalo yan. To make the story short, ini-impress niya kasi yung mga kausap niya na galing Pinas. Okay? And to make the story even faster, nabanggit nung isang galing sa Pinas na, uy, tita, siguro sa tagal mo pala dito, kasi she said mga 30 years na daw siya dito sa Europe. So sabi niya, tita, siguro sa tagal mo na dito, fluent ka na maggalito, ganyan. Alam niyo kung ano sagot niya? Hindi, wait, nauna naman yung tawa dito. Hindi, wait, alam niyo kung ano sagot niya? Naku, sa sobrang nga daw tagal na niya dito sa Europe, ang mga anak daw niya, tsaka daw siya, yung mga anak niya, which is understandable, hindi daw mahilig kumain ng Filipino food. Pero siya, nakalimutan na daw niya magluto ng Filipino food. Lakas ng tama, di ba? Yes po yan. Alam nyo, sa totoo lang, it's really ridiculous. Kasi katulad niya, yung adobo, makakalimutan mo, 5 ingredients. Come on, mga kaibigan. Pag mo naman mag-BBS tayo, medyo pipiliin ho natin. Kasi pinipilit niya magpasikat doon sa mga kausap niya na unfortunately, doon sa 5 niyang kausap,
lahat yata yun, multimillionaires, di hamak na pinakamayaman, pinakamahirap pala siya. Doon sa nasa table na yon. At ako hindi ko malaman kung saan ako pwede magtago kasi nadidinig ko, expected ko na may one of those na nag-aasikaso sa amin would do something similar. Kasi very predictable po yan. Anyway, so minsan nakakangiwi lang ng konti kasi para bang it's not even necessary. Hindi po ito dahil naiinggit ako or something, pero you have to understand, hindi po dapat tayo mainggit sa mga bagay na ganito kasi unang-una, hindi naman ako naghirap or nagpundar or yung kung ano man yan. So, not really. Pero, minsan lalagay tayo sa lugar. Kasi for example, doon sa mga tao na kasama ko na yun na may mga condominium sa BGC o BCG o kung ano man yun. Doon pa lang alam mo na maraming pera sila, etc. Kung magsusukatan tayo kunwari ng kayamanan, you do understand that alam mo kung nasaan kang pwesto. Alam mo yon, yung kung mag-aalalagay ka sa lugar na kung makikilala mo pala si Manny Pangilinan o kaya si Jaime Zubelde Ayala, medyo hindi mo pwedeng huwag tayong magpapasikat sa mga taong gano'n. Anyway, so mga kaibigan, ako nagiging off topic po tayo sa galito ngayon sa mga pinag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin today ay autism po. Yan po ang ating topic for today, autism. Pag-uusapan natin yan kung ano ba ito, bakit meron ito, ano yung mga madalas na pinag-iisipan, at kung ano-ano pa. Kasi sa totoo lang, maraming mga Filipinos na sabihin na natin na may mga pamilya, may mga kakilala tayo, pero most of the time they are under denial or in denial na ayaw nilang aminin. Parang malaki kasing kapintasan yung bang meron kang anak na may something. Tawagin na lang natin po something. Pero thanks to social media, medyo kumalat na ngayon yung mga usapan na ganito na para bang, uy, it's no longer that weird, unacceptable, or something na parang it's supposed to be pagtatawanan. Okay, so pagkatapos po niyan, magbabalik po tayo after a few reminders. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast together with Royce Hipolito. Hi, my name is Annalisa. I'm 21 years old and right now I'm studying styling communication at university. One of my passions are volleyball or singing or doing some modeling, and sometimes I like So yan po mga kaibigan, yung pa isa sa mga, I'm not sure kung itong batang to, pero sinasabi ko sa inyo, itong batang to, when I say bata, hindi po yan yung elementary ha. Ito po yung dalagita na, pero since na may edad na tayo, so everybody na younger to you would be considered na bata. Okay, so this person, sinasabi ko sa inyo, one of these days, kung maliligawan natin na mag-artista or sumali sa TKN, The Kaibigan Network, may potential po itong batang to. Yes po, yan po ang abangan nyo po yan. Hopefully, sumagot po sa ating ligaw po yan. Alam nyo na ibig sabihin natin kung bakit natin ginagamit yung salitang ligaw po. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Magbabalik po tayo after a few reminders. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo ulit dito sa The Kaibigan Podcast at medyo pag-uusapan natin ngayon si autism. Ano po ba yung autism na yan? Ito po yung term na may mga bata ho kasi may mga tao tayo nakilala at I'm very sure halos lahat tayo
meron tayong nakilalang ganitong tao. Pero if you're living before, or if you were young before year 2000, medyo iba yung dating, iba yung experience, iba yung perception natin pagdating sa autistic na mga tao. Okay, so linabi ko lang po sa inyo, ang autism po kasi, hindi po yan yung iniisip niyo yung parang tinatawag natin sa English to, pero salitang kalye to, yung retarded. Yes po yan, hindi po yan yun. Although may joke no araw no 1980s na kapag mahirap ka, pag mayaman ka, autism. Pag yung may hirap ka, retarded. See? Yes po yan. Maniwala kayo hindi, pero that's really true po yan. Dito po sa Pilipinas po yan, ganyan po yan. Anyway, so ang autism po ay hindi po yan sakit. Yan po ay parang sabihin na natin na kondisyon na pinanganak ka na ng as is. Okay, katulad lang rin po yan ng may taong pinanganak ng 10 daliri at meron rin pinanganak na 9 fingers lang. Or digits po pala, hindi po fingers. Kasi yung thumb, hindi po yan finger. Anyway, so ganito po yan. Gusto lang ho natin paliwanag sa inyo. Gusto natin pakilala sa inyo. Gusto natin paliwanag rin sa inyo kung ano ang ibig sabihin nitong condition na ito. Hindi pa masyado naiintindihan ng science talaga. Pero meron na silang idea at medyo may solid na scientific foundation itong autism. So according po sa Wikipedia, ang autism daw is a neurodevelopmental disorder characterized by repetitive, restricted, inflexible patterns of behavior, interest, activities, as well as persistent difficulties in social communication and interaction. Autism is generally defined as a person's ability to understand and connect with others, as well their adaptability to everyday situation, with its severity and support needs vary according to its spectrum. So, ang sinabi hong spectrum, para lang hindi ba masyadong magkaroon ng parang discrimination siguro, is yung imbis na nilagyan ng class 1, 1, 2, 3, 4, 5 or kumbaga A, B, C, D, ganyan, ginawa na lang yung spectrum para wala hubang sukatan. Kasi may ugali po tayo talaga na ay, mas maganda naman o mas mainam yung anak ko, mas superior yung anak ko or something na ganyan sa kung saan-saan po ba. So, ang ginagawa na lang natin ganito. Ginawa nila is yung spectrum. So, dito ka sa... So, ano yan? Parang tinatawag nila palagi yung rainbow. So, doon sa rainbow, hindi mo makikita kung sino mas lamang, kung sino hindi. So, it prevents other parents and other people into comparing each other. Kasi masama ho yan talaga. Hindi ho yan nakakatulong na kayo ay nagko-compare, nagko-compete, nagpapagalingan, nagpapa-erehan. Hindi po yan nakakatulong, lalo na sa mga parents na ganyan. I have been hindi naman undercover ang dating nun eh. Pero I've been observing 3 autism chat groups po sa Facebook. At marami po akong nakita, nakausap, at kung ano-ano, isi-share ko po sa inyo yan mamaya. Pero nakakalungkot po yung state ng mga bata po doon po sa mga nakausap po mga parents. Okay, this is first-hand information. Okay, hindi po ito yung kwento ng Marites, Marisol at Maricon. Yan po yan. Okay, so like I said, paano ba natin itong umpisan? Uy, nawala yung ating cheat sheet. Okay, so ang autism po kasi yan yung mga bata po na mga tao, kasi hindi po yan sakit, hindi rin po yan sabihin na natin gumagaling. Okay, so ganito po yan, may aaminin po ako sa inyo. Alam niyo po ba na ako ho ay autistic? Yes po, yes. At I'm 52 years old. May 2 na po akong anak, isang 21 at isang 16. Pero ako po'y autistic. Yan po. Ngayon sasabihin niyo, hindi ka mukhang autistic. Yun ang problema sa atin. Ang problema po kasi sa atin, we always equate o palagi natin
hinahanapan ng physical na kapansanan kapag may sakit. Yun eh. Although yung autism nga ho, sinasabi nga, hindi yan sakit. Kasi yan pinanganak yan as is na. Ang sakit po kasi is kung normal kang ngayon, tapos nagkasipon ka mamaya, yun ang sakit. Kasi meron hong external na pumasok sa katawan mo para kang magkasakit. Okay. So yun po ang paliwanag po dyan. Yun hong autism, wala ho yung pinagkaiba kung yung anak niya pinanganak na matangkad or hindi masyadong matangkad, medyo balingkinitan or yung kabaliktaran nun. Ayun na yun. So hindi mo pwedeng sabihin na ay sakit, may sakit yung anak ko kasi hindi siya matangkad. Paano naman po kung yung parehong magulang ay hindi naman po may katangkaran ng konti? Di ba? So, yan po ang ating sabihin natin na kailangan ninyong maintindihan. Kasi po, mas naiintindihan niyo po yung mga taong galito katulad namin. Mas madali niyo po kami maintindihan. At sinasabi ko sa inyo, hindi po kami pabigat ng lipunan. Yes po mga kaibigan, never kaming naging pabigat. The reason na nagiging pabigat kami sa pamilya or sa ibang tao or sa lipunan in general is because gaya ng sinabi ni Alan Tugonon, yung ating physical therapy expert po na invite natin one time dito, ang number one na makakatulong sa isang bata na pinanganak ng may autism ay yung magulang. Yes. Di ba? Pero ang problema naman doon, number one rin kalaban ng bata ay yung mga magulang. Yes po yan mga kaibigan. Paano nyo pa sasabihin na masyado naman kang masakit magsalita or masyado kang akala mo kung sino kang marunong, etc. Pero it is what it is po mga kaibigan. Sa totoo lang, ang mga magulang talaga ang nagpapahamak po sa batang pinanganak na may autism. Paano yan natin masasabi? Kasi sa totoo lang po. Again, hindi po ko nagbibigay ng example just to make myself sound better or parang nagmamalinis ako. Hindi po. Pero, ang problema po kasi sa kadalasan po kasi mga magulang po kasi inuuna po yung masyadong emotional. Tsaka masyado rin pong madrama. Yes, mga kaibigan, sa totoo lang. Aminin niyo po yan kung ikaw ay nakikinig ngayon dito sa ating podcast at ikaw ay isang magulang na mayroong anak na may autism or may kutob ka may autism ang anak mo, kayo po ang sisira or bubuo ng buhay ng anak ninyo. Yes po yan mga kaibigan. Kasi sa totoo lang, ang problema kasi sa mga magulang kasi is yung sa pagiging emotional kasi lahat na lang gusto nyo kayo ang papasan. Which is the opposite ng kailangan namin. Okay? Opposite po yan. Kailangan nyo po kaming turuan ng, yung tawag po yan sa PT, yung ADL, Activities for Daily Living. Yung ibig sabihin nito, yung hirap kami makaintindi sa mga simpleng bagay, pero may mga bagay naman na complicated na napakadali para sa amin. Iba po yan sa sinasabi natin sa Tagalog or sa Pilipino na yung bobo o kaya tanga. Iba po yun, ha? Iba po yan. Iba po yan. Hindi po yan yung iniisip nyo. Hindi po kami likas na tanga or bobo. Pinanganak lang po kami na kumbaga sa tao hindi kami kunwari marunong na, hindi kami pinanganak ng parang marunong sumayaw. Or yung 'di ba yung parehong kaliwete ang paa. Or sabihin na natin sa pagkanta naman sintonado. Pero 'di ba hindi siguro naman mag-agree kayo sa akin. Pag sinabi natin naman na ang tao ay sintonado, hindi naman ibig sabihin nun may sakit na yung tao, retarded na or bobo o tanga siguro yun, 'di ba? Talaga lang pong mayroong mga tao na hindi talaga pinanganak para kumanta or sumayaw or kung ano man. Okay? So, yun ho ang pagkakaiba na kailangan nyo maintindihan na tanggapin. Na hindi lahat tayo pwede maging singer, artista, gumaganda, guwapo, maganda katawan, or kung magaling mag-basketball or something.
Pero meron ho kaming strengths and weaknesses as well. Okay. So, ganito po yan. Yung mga magulang po kasi pag yung pinanganak po na ganyan, unang-una, aminin nyo, hindi. Unang-una, in denial, lalo na ang mga fathers. Yes po. Ang problema po kasi dyan, ang autism po kasi ay, so far, base po sa research po natin, so far, pinaka-common denominator o yung pinaka-usual na suspect, kumbaga, ay namamana sa pamilya. Yes po yan. Namamana po sa pamilya. At ano ibig sabihin nito? It could, lalo lumalakas yan kung both sides of the family, meron ka mga pinsan buo, okay? Pinsan buo. Mga pinsan buo, yung talagang kamag-anak mo by blood na meron nito. Minsan kasi iniisip kasi natin yung iniisip niya pag autistic kasi yung parang retarded, nakatingin lang sa dingding, sa parang wala sa sariling. Meron pa hong ibang mga klase. Baka ho akala nyo yung may schizophrenia, yung may dementia, may bipolar, mga autistic po yun. Iba po yan. Iba po yan. Saka na natin pag-uusapan po yan kasi hindi po ako doktor pero maghanap tayo ng doktor na magpapaliwanag po dyan. To make the story short po, hindi po kami yung mga katulad nun pero nadadamay kami o na-associate kami doon sa mga nung klase kasi yun na nakikita natin. Yung dementia po kasi, yan po yung ulyani sa Pilipino. Ulyani. Tapos yung yung schizophrenia naman, yan naman yung siguro for a lack of a better term, yung tinatawag natin baliw. Yung bang dalawa personality, may mga, minsan siya daw si Jose Rizal or meron minsan siya si Galito or ganyan, pinagtatawanan ng tao, aminin niyo yan, totoo yan, pinagtatawanan ninyo, pero hindi naman ho nila yun minsan sinasadya. Okay? So, akala natin yung mga ganun pala ay autistic rin. Hindi po yan. Iba po yan. In a general way po, yung schizophrenia, yung parang merong ibang, ano tawag dito? May dalawang tao sa isang katawan. Parang ganoon. Yung dementia, yung ulyani na yan, yung sino ka ba? Nakakalimutan kung, kaya yung Alzheimer's rin, parang ganoon. Medyo mahirap i-explain kasi medyo, kala mo nga, so madaling ma-confuse sa mga tao. Anyway, so yan po yan. Balik po tayo sa autism po kasi iniisip natin na in denial po ang mga magulang, lalo na yung mga daddies dyan. Naku mga daddies, sa totoo lang, baka minsan nga, baka mamaya tingnan natin sa sarili natin na baka tayo pa ang meron sa side natin ng galing yun, tapos kayo pa ang galit na galit dyan sa yung sa pagkakataon. Pero ang problema po kasi sa autism po kasi, the earlier ma-address, earlier pong ma-identify tsaka ma-manage, mas madali ho na yan yung bang buhay later on. Although talagang meron pong mga, sabihin na natin yung mga severe forms of, the severe levels of autism po na talagang sabihin na natin na unfortunately parang habang buhay ng alagain. Pero hindi naman ibig sabihin no na lahat ng autistic na mga tao ay habang buhay na alagain. Okay, nakikita niyo yung pagkakaiba po na ganyan. Iba po yun. Okay, doon po sa talagang merong severe na mga ganyan, hindi na ho natin masisisi yun. Okay? So kalimutan natin muna, isang tabi muna natin yung pag-usapan natin na yan kasi hindi po yan matatapos. So doon po sa mga may manageable care, yung bang manageable na mga levels po ng autism, paano ito magagawa ng paraan na ma-manage to na hindi masyadong alagain? Kasi yun po ang number one goal dyan. Okay? Huwag niyo na pong paghahanapan yung anak ninyo kung kunwari lang na na-diagnose na siya na may autism. Huwag niyo na pag-expect na maging magna cum laude or maging presidente or magiging top-notcher sa mga bar exams, mga ganyan.
Huwag na nyo masyadong bigyan ng malaking pressure yung sarili ninyo bilang magulang at yung pressure sa anak ninyo. Although, pwede pa rin yan mangyari, pero andun na po yung gifted. Kasi nga, di ba sinasabi natin yung bang, ano ba tawag dito? Yung masasabi natin sa, masasabi natin sa sarili natin na ano ba ito? Ano ba yan? Itong sa autism na ito, kung ano ang dapat gawin, kung ano dapat laruin, kung paano gagawin. Nasa management po yan talaga. Pero, bago natin mamamanage yan, you need to identify. Ano ho ba ibig sabihin nito? Masyado natin ginagawang English masyado. Kailangan kasi malaman natin kung nasaan spectrum. Yung spectrum po, yung kumbaga kung nasaan cabinet po kami ang anak ninyo, malalagay na wala, ito tatapatin ko kayo. Walang autistic na tao na sabihin na natin na eksaktong magkakamuka. Okay? Katulad ko po, hindi porke kaya kong gawin to, lahat na lang ng ka-level ko, kumbaga ka-spectrum ko, kaya rin gawin yun. So, iba-iba po kami, parang ganito lang. Isipin nyo lang bawat isang autistic na tao ay may sarili-sarili kaming phone number. So, lahat kami pwede maging smart, pwede maging globe, TNT, pero hindi magkakabuka ng number. Diba? Yan po yan. Mga ganyan po ang, sabihin na natin, mga explanation na pwede natin gawin po dito sa autism po na ganyan. To make the story faster po, ang nangyayari naman po sa autism kasi, nauuna nga yung iyak, nauuna yung mga awa, yung mga, siguro narinig nyo na ito, o nasabi nyo bilang isang magulang to na, naku, paano na yung anak ko, pag tanda, mamamatay, pag namatay kami, wala na. Pero ate, kuya, kaibigan, tapatin ko kayo. Minsan tinanong ko na ito sa isang ka-chat group na sa mga magulang na ganyan. Ano ba ang iniiyak ninyo? Sabi nila, inaalala namin yung pagtanda. Okay, uy, maganda. Magandang pakinggan, di ba? Pagtanda. Ate, ilan taon na ba ang anak natin? 5 years old. Di ba? Ate, alam nyo, ito mga kaibigan, tatapatin ko kayo. Ang autism po kasi wala ho yan taning, kasi hindi nga ho yan sakit. Hindi po kami mamamatay ng 10 years old, 20 years old dahil na-diagnose kami ng autism. Hindi po ito terminal illness. Ang ibig sabihin ng terminal illness, kapag nagkaroon ka nito, katulad ng cancer, posibleng umikli ang buhay mo or siguradong iikli ang buhay mo. Hindi po yan totoo sa autism po na ganyan. Doon ho sa mga pilosopo, kung may mamamatay na autistic ng maaga, baka ho mayroon pang ibang kondisyon yung tao. Kasi alam niyo naman po tayong mga Pilipino kasi palaging ayaw magpatalo kahit hindi naman kumbaga nasa lugar na mananalo. Ayun. So pinaliliwanag ko lang, hindi po ito sakit na nakakamatay. Pwede kaming umabot. Ako, kung papalarin ako, pwede kong umabot ng 100. Dahil hindi po nakakaikli ng buhay ang autism. Okay? At the same time, hindi rin po rin siya maganda na blessing kasi sino makakasama namin later on in life. Diba? Pero saka na natin pag-usapan yon. Kasi dito nagkakatalo yung mga ibang bansa sa Filipino pagdating sa management ng autism. Kasi dito po, katulad po dito sa Sweden, tinuturuan kami o yung mga maliliit kung paano alagaan yung sarili nila. Hindi ko yung maniniwala, mga kaibigan. Ito, mayroon akong naging kapitbahay dito na may Down syndrome. Yung may Down syndrome po, to make it simple, ito po yung mga tao na pinanganak na may kulang po sa kanilang genes na hindi rin naman po nila kasalanan yun. Kumbaga sa lottery, minalas-malas kumbaga na gano'n na nangyari. Pero, ito po yung mga may Down syndrome, iisa ho halos ang itsura nila. Yun ho ang isa sa mga palatandaan doon.
Okay. Again, may hawik sila sa muka pero hindi ho lahat sila ay pire-pareho ng difficulties. Okay. Dito po sa Sweden, meron kami naging kapitbahay kasi nga kung maganda pagkaka-training sa mga ganitong klase mga tao, alam mo meron siyang sariling apartment. Oo, may trabaho siya na nasa gobyerno na tapatin na natin na kumbaga yung masabi lang na bigyan ng trabaho pero may naitutulong siya kasi yun lang ang abot niyang kayang gawin. Hindi po sa paawa effect. Yun lang ho ang kayang gawin ng tao. So, wag na natin paghanapan na, uy, magpapalipad ka ng spaceship. Iba po yun. Pero, nakakatira siyang mag-isa. Isipin mo yon, nakakatira siyang mag-isa. Although meron kami dito, katulad ko, nasa isang programa ako dito sa Sweden para sa mga autistic na katao. Ang istorya nila is yung, meron ho kami parang coach. Meron kaming coach na kumbaga ay, paano ba natin masasabi to, na yung mga weaknesses namin, sila yung nagme-make sure na hindi namin nakakalimutan. Kasi minsan, marami kaming seremonyas, marami kaming things to do sa sarili namin. Pero minsan, yung importante at yung dapat gawin, yung pa hindi naaasikaso. Okay? So medyo sabihin na natin na doon kami minsan sumasablay, hindi yan sinasadya. Hindi rin yan sukatan ng katangahan, kabobohan, o kung ano man ang gusto nyong tawagin. Kasi talagang totoo lang, hindi ho namin minsan nakokontrol yun. Kasi nga, yun nga ho ang autism. May mga things na hindi namin kayang gawin at hindi namin maintindihan kahit sa tingin ninyo o sa mga karamihan ng mga tao, madaling gawin. Alam niyo yun. Madaling kumanta, pero kami, kahit ano gawin namin, hindi marunong kumanta. Again, example lang po yan. Meron pong mga autistic po na mga tao na marunong kumanta. Okay, hindi ko lang alam kung sino. Okay? Pero ako, for example, in my case, hindi ako marunong kumanta at hindi talaga ako interesado ng kumanta, sintonado, etc., etc. Okay. So, ganyan po yan. Okay, sa mga parents po, ganito po ang gagawin po natin. Ang kailangan nyo hong gawin, kung mga bata po kasi katulad niyan, ang mga, paano ba natin masasabi niyo? Yung po kasing first 5 years of life po, dyan po nyo mas importanteng matutukan po at kumilos po ang mga tao. Dito ho minsan nagkakasubukan rin kapag yung mga tao nag-asawa o nagpamilya o nag-anak ng wala sa lugar o wala sa oras. Yes po yan. Kasi siyempre alam niyo naman sa Pilipinas ang problema palagi ay financial. So ano ang palaging problema? Financial. Kasi hindi nga tayo prepared. Okay, so ganito yan. Pag yung nagbuntis si mami, o kaya ganito na lang. Pag nagliligawan pa lang kayo, kung lang nasa personality niyo kung minsan alamin ninyo yung mga family history ninyo at family history ng mga girlfriend ninyo. Tingnan ninyo. Huwag kayong maghuhusga, tingnan nyo lang. Kung isa o dalawa na meron mga inborn, yun ang tawagin na lang natin, mga inborn na mga condition, kunwari maikli ang paa or kulot ang buhok, do expect na pag kayo nagpamilya with this tao, posible rin kayong magkaroon ng anak na kulot. O kaya yung mga kung ano-ano na ganyan. So, ganun rin yung kadali po yung sa autism. Ngayon po, dito po kayo magde-decide kung ano ang gusto nyong mangyari sa buhay ninyo. Kung gaano nyo kamahal yung taon to para lampasan yung sitwasyon na yun. Tanggap kita kasi maging sino ka man. Oy, parang pinikula yan, di ba? No, pero sa totoo lang, you have to understand na kailangan po kasi na ang tao as this early pa lang, lalo pa lang yung nililigawan mo pa lang, kinikilala mo pa lang yung tao, bago ka maging masyadong emotionally involved, dapat alamin mo na kung is this the right person for me? Am I willing to do
and accept kung kung anong mangyayari, kung anong magiging anak namin. Hindi lang palagi pong iisipin nyo, ay maganda, maputi yung misis ko, gwapo yung mister ko, yung boyfriend ko. Hindi naman lahat ng bagay po nasusukat po sa panglabas. Okay? So alamin niyo kung talaga mahal niyo yung tao, tanggapin niyo. Pero you do have to understand the posibilidad na magkaroon kayo ng anak na kulot ang buhok o straight ang buhok ay andoon. And wag kayong, kasi may mga tao na ayaw ng kulot or something, ganyan. So, ini-explain ko lang ho sa inyo na mas madali. Kasi yung autism, kasi ang problema sa autism, hindi nakikita. So, yan po ang ano natin, nasa Ligawan phase pa lang tayo. We'll be right back after a few reminders. So mga kaibigan, nagbabalik po tayo ulit dito sa ating ating podcast, Kaibigan Podcast, dito lang po sa Kaibigan Network, dito po sa ating streaming service po na ganun. Maraming salamat po for the people behind the podcast po, ang staff and management po ng The Kaibigan Network. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. We are really grateful. At ito po, pakinggan po natin yung isang kwentuhan natin dito with si idol, legendary action star Dan Alvaro po. Recently napanood nyo siya, although pinatay yung kanyang character doon sa Batang Quiapo, pero he was very gracious enough and very sport at napakabait pala at nagpa-interview siya. So pakinggan nyo po itong isang clip dito bago tayo magbalik sa ating usapan. Oo. Ako sir ay nagpapanggap lang na hindi ako film buff, hindi ko yun matatandaan. Yung mga ganyan sir. Nako. Tuntua kasi ako sir sa mga pinikula nung ako kasi sir, maganda. Basta magandang istorya, okay yun. Tsaka sir, iba-ibang adventures kasi katulad nito, andito ka rin pala sa Agimat at si Engteng Kabisote. Oo, nag-guess lang ako dyan. Maski na sir, kasama ko. Sir, natatandaan mo pa ba yung ang lihim ni Adonis? Oo, parang may ginawa ako dun eh. Yes, ako yung tatay yata, sundalo ako ron eh. Yun nga eh. Kasi itong mga ni-research... Mga kasi ako, pagka mga bagong producers, mga bagong pagka inaano nila ako, sinusuportahan ko sila. Ganon. Nakikiusap sila, Dante, baka pwede ko sa amin o sige, walang problema. Kung makakatulong ba ako sa inyo, ganun. Mabait talaga. Oo. Hindi ko ini-spoil kung sino ba artista yan, sino ba hindi ka ba sikat o ano, di ba? Basta supportado tayo para magkaroon naman sila ng pagkakataon na sumikat din sila. Magkaroon sila ng pangalan, di ba? Katulad nga sir nito, meron akong, ito natatandaan ko, napanood ko ito, hindi ko lang matandaan ng istorya, Ubusan ng Lahi. Ayun, kami nila Anthony Alonso yan. Robinson. Oo, sa Bicol namin sinuting yan. Oo, sa Bicol yan. Oo. Yun, magandang istorya yan, pati Dante Barona. Anthony Alonso, yan. Hindi ho kayo kasama sa
sa pinikula ni Dante sa San Juanico Bridge? Wala ka? Hindi ako kasama nun. Siya ang bida ron, hindi ako napasama doon. Ilan, ginawa namin, ubusan ng lahi. So ayan po mga kaibigan, yan po ang ating kaibigan po si Dan Alvaro po. Naku, maraming salamat Sir Dan Alvaro. He will be right back with us po dito po sa ating kaibigan podcast po dito po sa only sa TKN. Maraming salamat po. We're broadcasting ho dito mula po sa Stockholm, Sweden. Isang malamig na umaga, November 19 ito po ang ating pinag-uusapan natin ngayon, yung first stages po ng autism. Kasi mahaba po ito at hindi po natin kaya ito sa isang, paano ba natin masasabi ito? Hindi natin makakaya ito sa isang episode lang at hindi po natin ito magagawa rin ng 2 o 3 lang. Tsaka hindi rin maganda at hindi rin mag-i-enjoy yung mga kaibigan natin kung puro ito lang ang pag-uusapan natin. Okay. Yes po mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating usapan dito po sa The Kaibigan Podcast. Ako po ang inyong kaibigan, si Roy Sipolito. At like I said po, napakaganda nitong pinag-uusapan natin nito bilang isang autistic person din po kasi malapit po sa puso ko ito. At marami kong nakikita kasi mga tao na yung kanilang perception tsaka idea ng autism po ay sabihin na natin sablay. Ang pagho kasi hindi natin to itinama, lalaki yung maling perception nito, yung maling balita, lalala at kami rin naman po mga taong autistic po rin ang maaabala at magdudusa po dito. Yung mga maling akala, yung katulad niyan, yung sakit. Kasi like for example po nung nagbigay ako ng konting inspirational message po doon sa mga chat groups po ng mga Filipino po na may mga anak na autistic, may nag-comment po doon na, "Oy sir, buti ka pa, ganito, gumaling." Okay. Unang-una nga ako, sabi ko nga sa inyo, ang autism po ay hindi po yung sipon. Diba? Hindi po yan sipon, hindi po ito nakakahawa, namamana po ito. Okay, mas malakis po yung posibilidad na may lahi na kayo, and then of course, may mga parents dyan na sigurado kanina pa siguro gusto akong i-correct na meron daw environmental factors. Okay, so andun na tayo sa may environmental factors. Ganito po yan. Mas maliit po ang tsansa ng isang tao na sabihin na natin na magkaroon ng lung cancer kung hindi po siya naninigarilyo. Ganon din po yan kung yung tao na hindi umiinom, hindi talaga lasinggero, mas maliit ang tsansa na magkaroon ng liver cirrhosis, cancer at kung ano-ano pang sakit na associated sa atay dahil umiinom siya. Although, sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang, kahit po hindi kayo naninigarilyo, hindi kayo umiinom, posible ko kayong magkaroon ng lung cancer o kaya liver cancer at kung ano-ano pang mga cancer. Ang pagkakaiba lang mo niyan, lumiliit po kasi ang tsansa. Kasi, kumbaga para bang prone ka na o yung madali ka nang kapitan nun, lalo mo pang binibigyan ng rason para kumapit yung sakit, talagang magkakaroon ka noon. Kung naghahanap ka talaga ng sama ng katawan at sama ng loob kapag po yung mga ganyan. Kasi yun ang gusto kong paliwanag po sa inyo eh. So that's why nung sinabi ko na ingat kayo in a way, mag-ingat kayo pag meron kayong napupusuan, na i-in love kayo sa isang tao. Bago kayo ma-in love, alamin nyo yung mga pamilya, lalo na yung sabihin, hindi yung alamin nyo yung pamilya dahil chismoso sila or masama ugali nila. Or pwede rin yun, siyempre. Pero siguro mas maganda rin kung aalamin nyo kung ano yung pinapasok ninyo. Tingnan ninyo. Kasi madalas kasi iniisip lang natin, uy, may lahing maganda, lahing mistisa o whatsoever. Natural lang yan. Hindi mo na yan maaalis sa mga tao. Pero to be honest, hindi natin iniisip yung ibang parts na kasama doon sa package na yon. Kasi hindi naman pwedeng gusto mo lang yung magandang part tapos yung
yung kumbaga yung kakulangan ng isang tao, hindi mo tatanggapin. Oy, magkaninugan lang tayo Bago kayong mamintas, bago kayong maging judgmental, check nyo muna rin yung sarili natin. Okay, so mga kaibigan, ang ibig sabihin po nun ay yung bago tayo magturo-turo sa ibang tao, tingnan muna natin po yung sarili natin. Okay? Yun lang po nililiwanag natin dito sa ating The Kaibigan Podcast kasi andito po kami bilang inyong kaibigan, hindi po kami inyong kaaway. Nagpapayo lang po kami o nagbibigay po kami ng isang alternative opinion para lang po baka mamaya nakakaligtaan ninyo. So yun po naman ang aking ibig sabihin doon sa ating alternative opinion dito po sa The Kaibigan Podcast. That's why we have this Kaibigan Podcast. We are here to say the things that you might not be able to say. O ibig sabihin po nun sa Pilipino, kami po yung may lakas ng loob na magsabi kung kayo po ay namamali ng katwiran or nami-misinform. Yun lang po ang gusto namin sabihin sa inyo. Kasi lahat po ng sinasabi po namin dito ay pinag-aaralan namin. Hindi po ito yung parang puro habol lang po namin dito views or clicks or baging controversial. Okay, so yan po ang gusto natin alamin at paliwanag po sa inyo para po tayo magkaintindihan. Anyway, balik po tayo sa usapan natin autism na ganyan. So pag kunwari natanggap mo na kung ano man ang meron nun, not necessarily palagi autism lang Kapag kasi meron siyang, sabihin na natin katulad nun ng Down syndrome. Pag meron talagang may Down syndrome na kahit isang beses lang, na kamag-anak mismo nila, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo ba yan na tanggapin if ever na magkaroon kayo ng anak at nagkataon na mayroon Down syndrome, kaya mo ba? Tanungin mo yan. Kasi kung iniisip mo palagi, oy maganda, mahaba buhok, diretso, maputi, matangos ang ilong, mistisa, mga ganyan, meron din po yan ibang package deal na kasama. So, dahan-dahan lang po sa inyong mga pagpili-pili na ganyan. Kasi like I said, wala hong taong perfecto. At it would be, niloloko nyo lang yung sarili ninyo kung sa tingin ninyo ay bahala na. Okay lang yung bahala na, pero minsan kasi maraming mga Filipino parents are in denial pagdating sa autism. Yan po ang problema po ninyo. Palagi kayong in denial. Yan po ang papatay sa buhay ninyo, yung in denial. Kasi the more everyday na kayo ay in denial na ang anak ninyo ay may autism o meron kayong somebody that you love ay may autism or mayroong sign ng autism, malaking problema na po yan. Kasi like I said po, first 5 years, mga typical na mga red flags na dapat yung abangan dyan o dapat sana hindi mangyari sa inyo, unang-una, ang bata ay palagi doon sa mga developmental milestone, palaging late o kadalasan late. Late maglakad, late magsalita, late ng maggalito-galito. Hindi ho yung buwan lang. Yung kung 2 years old na, hindi pa masyadong nakapaglakad. Pag yung ganyan, patingnan nyo po sa doktor at baka naman po hindi po autism yan. Okay, yung hindi nagsasalita, may sariling mundo, loner, ayaw makapaglaro sa mga ibang bata. Yan po mga signs na yan. Okay, signs na yan. Tapos, ito pa munti ko na makalimutan to, yung sinasabing environmental factors, ayan. Ito pong makalat natin na paligid sa Pilipinas. Plastic, yung mga sachet na ginagamit ninyo na mura, yung mga tingi-tingi na mga shampoo, lahat na lang ng dishwasher, mga kung ano-ano, yung mga chemicals, yung pampakulay ng mga pagkain, lahat po yan nakaka-increase ng chance na lumabas po yung autism gene o yung autism condition sa inyo. Okay? Marami po hong posibleng kombinasyon po yan, pero ito lang pinag-uusapan lang natin dito yung sa autism. Okay? So yung mga LED, yung sa pintura, ito po yan Di ba? Ayaw natin, malinis tayo sa katawan pero hindi tayo malinis sa paligid. Di ba? Totoo yan. Hindi tayo magpapahuli ng buhay nang hindi maliligo ng at least once a day. Di ba?
Di ba? Ilan ang Pilipino hindi maligo ng in one day? Di ba? Wala, madalang po yan. Magkakapatayan tayo. Kailangan maligo yan. Kahit hindi naman, sabihin na natin, kunwari hindi naman madumi, masabi lang na maligo kasi naging compulsion na natin yan. Magiging connected yan doon sa autism later on. And, so ang mangyayari nito ngayon ay, paano ba natin masasabi? Yung kapaligiran natin na makalat, madumi, mga basura na ganyan, pati yung mga plastic ng pagkain, di ba, kumakain sa mga karinderya ngayon, since na mahirap ang tubig, tsaka mga ganyan, di ba, plato, tapos binabalot sa plastic, tapos nilalagyan ng mainit na pagkain. Alam niyo po ba yung plastic na yun, humahawa yan doon sa pagkain na kinakain ninyo? Tapos yung mga glitters, nako, na pupunta yan sa tubig, kinakain ng isda, na pupunta sa atin. Kahit sa halaman niya, na pupunta yung mga pintura, yung mga chemicals. Paano nga nila tinawag na forever chemicals yan eh. They don't disappear. Hindi nga lang natin nakikita pero kasama po natin yan. So yan po mga yan, yung mga kasama na yan doon sa may lahi kayo, tapos meron pa nung mga ganyan na, tapos yung nakikita ko sa mga TV sa atin na, talaga naman ang mga tinitirahan natin ng mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga Filipinos, lalo na po yung sa Manila, palitan-palit ang mga bahay, tapos halos karamihan walang bintana. Kasi mga liblib na yung mga may skinitis daw na tinatawag nila na ganyan. Yung quality ng air, nakakaabala rin po yan, sa totoo lang. Yung mga ganyan. So, like I said, marami pang ibang posibleng rason. Pero yan po yung mga ibang things. At huwag niyo pong isipin na baka mamaya isipin niyo, mas malaki naman ang bahay namin, nakatira kami sa apartment. Pero alam niyo po, yan ang problema natin. We only think doon sa paligid natin, pero hindi natin nakikita yung big picture. Ano ho ba ibig sabihin ng big picture? Yung big picture kasi, yung ibig sabihin po noon ay kapag marumi yung kapitbahay ninyo, hindi ibig sabihin na malinis yung bakuran ninyo, yung pollution hindi nakakarating sa bakuran ninyo. Yes po. So, pag madumi doon sa lugar ninyo, madumi doon sa city ninyo, guess what? Nakadikit rin po kayo doon. Like I said, at pag konti ng halaman, pag konti ng mga puno, sino kakain, sisingkot ng pollution, kundi yung mga yon. So, yan ang paano marami mga tao na lately ngayon, dumadami yung mga may HD ba yan, mga ganyan. Kasi nga ho, yung mga chemicals, nag-i-interfere po pag yung nagko-conceive ang tao, yan po yung pagkatapos po kayong mag-sex. Nung nagko-kombinasyon po niyan, dyan na ho papasok yung nutrition, yung pangangatawan po ng magulang, kung gaano kaganda o gaano ka-healthy yung similya ni lalaki at kung gaano naman kaganda yung iklog ng babae, at the same time, yung general pangangatawan ni mami, future mami, ay gaano pa kaganda. So, hindi po pwedeng puro kanin lang at adobo lang o barbecue lang ang kinakain ninyo kasi hindi po yan makakatulong. Sa totoo lang. Okay, so mga kaibigan, ganyan po ang di ba, medyo masilimuot talaga ang pagiging pag nagpapaliwanag po na ganyan. At alam ko marami kayong katanungan at marami rin kayong violent reactions. Yes po mga kaibigan. Pero okay lang po yung wala kayong mag-alala kasi nasa party po ng buhay po ng isang autistic na tao na madalas mong pagtawanan. Yes po. So, hindi na po yan kakaiba ho sa experience po namin na ganyan. Sanay ho kami ng pinagtatawanan. Yan po ang masasabi ko sa inyo na totoo. So, pero hindi naman po ibig sabihin na sanay na kami pagtawanan, palagi nyo na lang kami pagtatawanan. Kasi baka ho kayo makatapat ng lumalaban na autistic na tao, mapahama kayo. Tsaka at the same time, hindi po kayo nakakalamang kung kayo ay nagmamalunis o nagmamarunong sa isang taong katulad namin or malupit sa isang taong katulad namin. So, ganito po yan. Okay, so andito na lang po tayo sa first, if ever na, so yan yung posibleng rason kung bakit kayo magkakaroon. So, kung meron na kayo sa environment, meron na kayong lahi, palaki ng palaki yung chance na magkaroon kayo ng anak na may autism. Ukiduki. Tapos,
paano pag lumabas na si baby? So, siyempre sa una, hindi mo na mamahalata yun. Kasi minsan ho at kadalasan, hindi nyo mo yan mahahalata. Okay. Pero napupuna ko lang rin, kamukha pala kami ng mga beki natin, mga kaibigan dyan. Na sabi nila, yung mga beki natin, mga kaibigan, kasi sabi nila, naaamoy daw nila kung sino daw yung berde ang dugo. Yes, totoo yan, totoo yan. Marami kong kakilala na mga beki na nagsasabi na they can tell, but not very accurate, pero very close to, kumbaga yung maganda yung percentage ng accuracy pag kayang sabihin ng isang, sabihin na natin yung talagang hardcore, true blood na bading, yung pinanganak ko talaga na bading na, yung maliit pa lang, bading na, kayang-kaya nilang amuyin or matel kung sino talaga yung bading. O iba pa yung sa lahis po doon. Okay. So kami rin pala, ako napupuna ko rin yan. Madalas ko yung nagiging experience. Kahit nung maliliit ako, madalas kong maging kaibigan yung may Down syndrome, yung mga batang tinatawag ng karamihan ng weird, may ano tawag dito, may sariling mundo, mga ganyan. Yan po nakaka-relate pala ako dyan. Pero hindi ko yun alam na meron din ako. So sabi nga, totoo nga in a way yung sinasabi na it takes one to know one pala. Pero again, hindi po yan scientific, pero you can tell. You can tell sa experience ko. Madalas ko yan, may mga kaibigan ako dito sa Sweden na mas nauna pa ako nakahalata na meron something yung mga anak nila. Pero hindi ko yun sinasabi. Alam niyo kung bakit? Marami nga ho kasi mga Filipino parents ang in denial at palaging iniisip nila na yung bang wala lang kami magawa or pintasera, masakit lang. Kasi sa totoo lang, to be honest, at the end of the day po kasi, paano tayo ganyan? Paano tayo defensive minsan? O kadalasan, tayo ho kasi may ugali talaga tayo. In general, tayong mga Filipino. Ito nga pala pag-aalala ko sa inyo, no? Pag tayo magsasalita, huwag natin sasabihin yung mga Filipino. Kasi parang mo sinasabi, hindi ako Filipino. Totoo yan. Paano hindi ho tayo nagkakaintindihan tsaka hindi ho tayo nagkakatulungan? Kasi we don't own up to our problems as like a society as in general po. Palagi natin sinisisi yung kabilang barangay ang nagtatapon ng basura, yung kabilang barangay ang magulo, kapitbahay namin ang magulo, yung ibang driver ang hindi sumusunod sa disiplina, yung ibang tao ang naglalagay. Oh, come on. Let's go. Ito, sigurado ko lang mo sa'yo, malapit na naman ang eleksyon. Kapag ko kayo, ang kinakampanya nyo is because kamay-kaanak, kaibigan ninyo, yung kandidato, corruption na rin yan. In a way, corruption na rin yan. Kasi hindi nyo naman yan binoboto just because he's qualified or he or she or it, kung ano man ang pronouns ng mga yan. Hindi yun eh. Ang iniisip nyo kasi is yung, ay, kamag-anak ko ito, malalapitan ko ito, malakas ako dito. So, yun po ay directly ho yun corruption. Ibig sabihin po nun, hindi natin binoboto yung karapat-dapat. Binoboto lang natin just because kamag-anak natin. And of course, lilinawin ko sa inyo, hindi naman po ibig sabihin nun na kayo lang ang magkakamag-anak na magaling sa mundo. Okay. So, relax lang ho minsan sa ganyan. Pero again, it's off topic po. To make the story shorter lang po, dahil kailangan na natin tapusin tong ating episode nito kasi meron tong mga iba pang series na kailangan yung abangan. Kasi like I said, hindi po natin ito matatapos po ng isang episode. Okay, so andito pa lang tayo sa first 5 years ng isang bata. Ang sinasabi ko pa lang sa iyo dito, yung lumalabas pa lang, hindi mo malalaman, hindi mo mahalata, pero mapupuna mo na palaging delayed. At the same time, yung mga language difficulties po yan, yung nahihirapan magsalita. Again, may mga posible pong iba pang mga rason. Hindi po yan ibig sabihin po na pag hindi nagsasalita ang anak ninyo, sisigaw na ho agad kayo ng may autism ang anak ko, hindi po yan. Baka ho kasi minsan may problema po sa iba. At again, meron ho kayong lahi o meron pinanganak lang na may problema ho sa speech o may problema something else o maikli ang dila, kung ano man ang ibig sabihin po noon, ay posible po yun. Pero hindi po ibig sabihin yun na automatic na meron na siyang autism. Pero isa po yan sa mga posibleng red flags na dapat yung intindihin at dapat yung Ngayon, to be sure, never compare to other parents na mayroong red flags. Para kayong mga pere-pereho kayong mga bulag na nagtuturoan ng direksyon. Okay.
So, pinakamaganda ho niyan, ito masakit sa bulsa. Balita ko kasi sa Pilipinas, hindi po lahat ng doktor ho kasi, kahit ho sa buong mundo ho yan, hindi lang ho sa Pilipinas, hindi po lahat ng doktor pwede ho mag-diagnose ng autism. Okay, so ang ibig sabihin po noon, meron po kasing espesyalista na talagang sa branch po ng medicine na doon ho kayo i-refer ng kahit sinong matinong doktor doon. Okay. So, pwedeng sabihin ng inyong pedya na parang meron, pero para maging sigurado, tutuloy kayo doon sa developmental pediatrician. Yes po yun, DevPedia. Yung mga ganyan po yan. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga espesyalista na mga doktor na talagang na-train sila at pinag-aralan nila ng husto kung paano ma-identify yung totoong autistic doon sa hindi naman autistic na symptoms and signs and symptoms kumbaga. So yan naman po yan. So gusto na natin i-clarify po yan. Ngayon, ang balita po kasi natin dyan, yung mga galitong mga doktor, at huwag niyo pong sisisihin yung doktor kung bakit ito mahal. Although meron tayong, you have to admit na may mga doktor talaga na mukhang pera. Pero hindi po kasi nakikita natin kung gaano kalaki ang pinuhunan nila, bukod doon sa hirap mag-aral, pati ho doon sa financial na aspect po ng paggastos nila ng pera para ho mabawi nila yung ginastos nila. So hindi, in a way, tsaka ito tatandaan natin, mas magaling na doktor, mas malaki ang charge dahil sulit. Yan po yan. Okay, so minsan may mga mura nga dyan, yung iba walang lisensya. Kasi ang habol lang nila doon is kumita. Pero, in the long run, baka kayo siguradong mali pa yun or something. Paano nga yun hindi naging specialista dahil may mali or hindi nakapasa sa board o hindi nakapasa ng medicine dahil doon. Again, maraming ganyan po yan. So, pinaliliwanag ko lang ho sa inyo na mas hindi kayo nakakamura the more na kayo ay naghahabol na makatipid. Okay. So, yan po mga kaibigan ang gusto kong paliwanag po sa inyo na yung developmental pediatrician po pala ay pumapalo po doon sa mga magagaling na level o yung mga espesyalista po sa Pilipinas, yung mga credible daw. Naglalaro sa 5,000 pesos to 6,000 pesos and up. Yes po. At alam kong buong karamihan po ng mga nagkakaroon po ng mga taong ay karamihan naman hindi pa po lahat ay may nakakaluwag-luwag po sa buhay. So, kailangan kasing, if I'm not mistaken, yung 6,000 pesos, halos kalahating buwan na yan na sweldo ng isang minimum wage. So, hindi talaga kakayanin. Pero, like I said, dito pumapasok yung pag nagliligawan tsaka yung hindi nga mag-aasawa agad muna, mag-ipon ka muna kayo. Kasi regardless kung ano man ang magiging lumabas na anak ninyo, it costs money to become a parent. It's very satisfying po. Yan ang doon po sa mga wala pang anak o hindi pa nag-aasawa. Ang pagkakaroon po ng pamilya ay isa sa pinakamagandang experience na for me ay highly recommended. Lalo na kung nakahanda kayo tsaka you're really mature enough. Talaga sa totoo lang, kailangan talaga pala may maturity. Hindi kasi pwede talaga basta-basta lang na, oy, pwede na ako. Hindi porke kayo ay tinitigasan or medyo horny kayo nga ganyan. Automatic yan na ready na kayong isang party lang po yun ng pag-aasawa at pagpapamilya yung pagdating po sa mga kaba na istorya na ganyan. Nakakatuwa o sabi iyak mga ganyan, pero kasama po yan sa buhay ho ng nagpapamilya. Pero like I said, ito po ang gagawin po natin dito. Nasa developmental pediatrician po tayo, first 5 years of the life of the bata. Mas maagang ma-diagnose po yan, the better. So, lahat po ng sinasabi ko, kailangan niyo po yan gawin, pumunta sa pediatrician ninyo, yung suki ninyong pedya, and then, siya ang pwedeng magpayo sa inyo na, uy, parang ang si baby, parang meron, or parang wala, or kung kailan kayo magpapatingin. Kasi mahirap po naman pumunta agad sa developmental pediatrician kasi unang-una, from what I understood, mahaba ang pila.
As in talagang mahaba pila, taon. Kasi matagal ho yan na proseso, matagal ho yan na evaluation. On my case po kasi, matanda na ako na na-diagnose, 51. And it took me a year para ma-diagnose, matapos yung aking diagnosis, meron pang drug test yan. Yun, sa case kong may edad na. Kasi tinitingnan nila na baka ako galitong ka-strange or galitong siraulo or whatsoever na ganyan, kasi baka daw ako nag-drugs or something. So they want to rule that out. And umihi ako sa harapan ng nurse. Yes. Umihi ako sa harapan ng nurse kasi para lang to make sure that they knew that yung sample na binibigay ko ay talagang galing sa akin. So, medyo embarrassing, but it's something that you need to do and you have to understand and you have to really go through if you really want to find answers. At yun po ang aking answer. Yun po yung hinahanap kong sagot. Na bakit ako ganito? Ngayon ko na lang naintindihan ganito pala. The reason why I'm like so is because I am autistic. And I'm very proud of it po yan, mga kaibigan. So, yan po yan. Okay, so for now po, we will leave you with this one. Mga ganyan. At abangan niyo po yung ating mga future, kasi actually po, naghahanap po tayo ng mga doctors, ng mga guests po natin regarding dun sa mga, tukol po dyan. Tsaka sa mga iba pang sakit, not necessarily lang po sa tao dito, sa autism po. We'll try to contact a Filipino doctor po na nakabase po sa UK na pwede siya magsabi kung ano yung mga posible nating gawin before tayo magpunta sa developmental pedia para lang kayo ay hindi masyadong magastosan. Okay, pero from what I understood, sa mga nakita ko doon sa mga pinuntahan ko mga chat group, talagang maagang, kung gusto nyo magpatingin today, dapat mga 1.5 years ago kayo nagpa-reserve. Okay. So kailangan po 'yan. Hindi natin maiiwasan po 'yan sa dami na nag-a-apply, dami nagpapatingin. Ang problema po diyan at nakakalungkot kasi yung maraming gusto magpatingin pero lalo na siguro yung walang pampatingin, ang dami pa sigurong syempre hindi na yung magpapatingin o hindi yung pipila kasi unang-una mahirap ang pera, mahirap lahat. Mahirap sa buhay. So that's why, paano kami sinasabi namin sa inyo, bago kayo magdesisyon, lalo na yung mga long term na ganyan, pinag-iisipan po yan. Hindi po puro puso lang. Hindi lang puro damdamin lang, emosyon, yung tawag ng katawan. Yes, mga kaibigan. So, hindi lang po yan. So, huwag kayong makikipagsabayan doon sa mga Westerners na kung sino-sino nagiging kapartner. Kasi yung mga yun po ay nakinig at nag-aral ng kadalasan sa kanila nag-aral ng sex education. Okay. So, medyo relax lang po. At kasi tayo sasabihin na, yan, yak yung condom, pills, ganyan. Pero, mas matipid na ho yun kaysa naman magkaroon kayo ng anak wala sa lugar. Yes po. So, isipin niyo po yan. At lalo na kung wala na sa lugar, medyo nagkaroon pa ng may something. Diba? Tapos, wala naman tayong trabaho. Alam niyo po, mga kaibigan, ito paalala ko sa inyo, marami nang yumayaman sa Pilipinas. Yes, marami nang yumayaman kasi marami na ako nakikita mga malalaking SUV, mga malls. Alam niyo, yung mga malls na yan, hindi naman yan ipatatayo kung walang pupunta. O hindi mamumuhunan ng mga tao kung hindi nila alam na may pera ang mga tao. Pero, ito po ang maiiwanan ko po sa inyo. Ito po tatandaan nyo, kahit saan po ito sa buong mundo, pag may yumaman pong ibang tao, siguradong merong ibang taong naghirap. Yan po ang tatandaan nyo. Hindi naman necessarily luck, isang tao lang ang nawalan, pero yan po yan. So pagdami ng mayayaman ng mga tao, pagdami po ng mahihirap. Yun po yun. Hindi ho pwede kasing, umaasenso sila, aasenso rin tayo. Hindi po yun totoo nangyayari. Kasi ang pera po kasi ay fix po yan. So pag napunta sa kanila yung marami, mababawasan po sa iba. Hindi lang ho natin nakahalata yan minsan. Pero that's the way it goes. Yan po yan. So ganito po gagawin natin. We will be right back after a few reminders.
Hi, I'm Jennifer Ilustre from ABS-CBN's Star Circle Batch 9 and your former TV commercial queen from eons ago. Now I'm 45 and I have a desk job and living the peaceful life here in Germany. Anyway, I would like to congratulate the Kaibigan Network for the very successful Kaibigan podcast. And don't forget, kaibigan mo ako. Thanks, Royce! Yes po, nagbabalik po tayo dito. Ayan, naku, ayan. Wait. Ayan. Ay, ano ba yan? Ayan, hindi kasi nag-iwan po kasi ng voice message po yung ating kaibigan po na yan, si dating ABS-CBN Star Circles. I don't know kung anong number yon. Pero dito na po siya nakatira po sa Germany, so malapit lang po ako doon, 1 oras lang. And medyo sabihin na natin na pire-preho ko kasi kami dati nagtatrabaho, at siya nagtatrabaho sa industriya. Ako po nakapagtrabaho lang sa industriya po ng showbiz po sa atin sa Pilipinas ng konti lang kasi malakas ang loob natin. Anyway, so binabati lang po tayo dito sa ating The Kaibigan Podcast. So sa mga kaibigan po natin from anywhere in the world, yung mga nasa cruise ship po sa Antarctica, dito po sa Svalbard Island sa Norway po na ganyan, abangan niyo po ating episode po doon. We will get somebody na nakatira at may negosyong Filipino sa Svalbard Island. Yung Svalbard Island po, doon po sa mga marunong mag-German yan, Spitsbergen Island. At yan po yung lugar na isla na malapit po sa North Pole. Mas mataas po yan, mas malapit sa North Pole kaysa po dito po sa Sweden. Therefore, mas malamig po doon. Pwede po kayo magtrabaho doon ng walang papel. Yes. Meron lang kong sabit. Alam niyo ano sabit doon? Hindi kayo makakarating doon sa bansa, hindi kayo makakarating doon sa isla na yun ng wala kayong visa ng Norway. Okay. So kailangan nyo muna makarating ng Norway ng legal para kayo makapunta doon sa Svalbard Island. Kasi pag andun na kayo, pwede na kayo magtago doon. Kaya lang, like I said, kung wala kayong papel, maliit ang mundo, pag nagkasakit kayo, kawawa kayo, pakain kayo sa polar bear, disgrasya. So anyway, po sa mga kaibigan po natin na ganyan, like I said, maraming salamat po sa mga kaibigan po natin from Italy to Germany, nasa Japan. Ako, marami kayong mga kaibigan po sa Japan, yung mga nasa Singapore, yung mga kababayan natin nasa Saudi, mga kaibigan ko diyan. Yung kakilala ko tsaka hindi ko talaga pa nakikilala, sana makilala ko lahat kayo. Gusto ko marinig kayo o mag-comment lang po kayo dito sa ating mga podcast po na ganito dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Kung may gusto nyo mag-open up, welcome po kami dyan kasi kami po ay open para sa lahat. Paano nga tinatawag tayong kaibigan. So mga kaibigan, ito yung mga nagtatrabaho dyan na malungkot, mga ganyan. Salamat at nakikinig kayo. Sana naibsan o nabawasan yung mga palulungkot ninyo na may nakakausap kayo, may napapakinggan kayo na bukod sa mga music lang, may napapag-usapan tayo dito na usapan kalye na naintindihan natin ang mga usapan at yung bang para bang sabi ko nga sa inyo, yung tunay na kaibigan kayang sabihin kung ano yung dapat sabihin. So again, dito po muna tayo pansamantalang magtatapos dito sa ating Kaibigan Podcast. Yes po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat for being a very good sport. Yes po, maraming salamat po sa inyong lahat for being with us for the last more than an hour po dito sa ating episode nito, November 19, 2024. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo mga kaibigan. Ingat kayo, magmahalan tayo, instead tayo mag-away-away. Cooperation is better than competition in most cases po yan. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po mula sa Stockholm, Sweden, ako po si Royce Hipolito. Nagpapasalamat po sa inyong lahat.